Yan. Palagi akong pinipigilan pero hindi hinahawakan. Palagi akong basa pero hindi kinakalawang. Nangangagat ako pero wala akong ngipin at malalim na pag-iisip ang paggamit sa akin. Ano ako? Lagi akong pinipigilan pero hindi ako hinahawakan. Palagi akong basa, pero hindi kinakalawan. Nangangagat ako. Huwag mo nang lakhan. Pero wala akong ngipin. Pero wala akong ngipin. Malaki sa pag-iisip ang paggamit sa akin. Pag-iisip sa akin. Ayun, sagot. Baba. Ano bamba? Dila. Yon, tama po. Dila ang sagot. Yan. Galing. Okay, you have a prize. Wala po. Price ko? Ano Lagi price? akong Next year. Ipapanalangin ko po kayo. Ayan. So, yan, may trivia po ako sa inyo. Ang dila ng giraffe ay may habang 45 cm. So, madaling igalaw at kaya-kaya nitong pumitas ng mga dahon sa sanga ng punong kahoy. So, padalawa po ay, ang dila naman ng blue whale ay kasimbigat ng isang elepante. So, isipin na lamang po natin yung pwersang kailangan para maigalaw ng blue whale yung kanyang dila. Tapos, kung ihahambing sa laki, sa bigat at sa lakas ng mga ito, walang sinabi yung dila ng isang tao. Pero, ito ang may mas pinakamakapangyarihan sa tatlong dila na aking nabanggit. Amen po ba? Amen. Yan. So, ito pong topic ko for tonight ay ang kapangyarihan ng dila. So, actually po talaga, kahapon ko lang po ito napaghandaan kasi yung dalawang topic kong naisip, na-share ko, nasabi ko na to kay Naninong Nobet, ganyan. So, yung una ko po kasing naisip is about sa pag-iintay. Kaso, biglang nabanggit na sa usapan namin ni na Kuya Bata na parang yung tungkol kay Jacob at kay Rachel. So, akala ko yun ang i-share niya. Then, nag-isip ako ng panibagong topic, which is yung tungkol naman sa anak. Kasi, since tayo naman lahat ay nakaranas na maging anak, edi yun yung parang tingin ko ay makaka-relate lahat, ganyan. Kaso, i-share naman ni Kuya Bubel. So, sabi ko, biglang hindi naman i-share ni Kuya Bata yung tungkol sa pag-iintay. Bigla naman siyang i-share ni Cindy. Di ko inawalaan ng magiging topic. So, kahapon, tinanong ko si Sharel, sabi ko, ano kayong magandang ganyan? Tapos, ang suggestion niya ay yung itinuro namin sa mga bata, yung tungkol sa kapangyarihan ng dila. And yun na nga po yung i-share ko sa inyo. So, yun po. Share ko lang. So, sinabi nga po sa James 3:5, the tongue is a small thing, but what enormous damage it can do. So, masasabi nga po natin ang dila ay maliit lamang na parte ng ating katawan. Pero, napakamakapangyarihan. Bagamat nga po siya ay maliit, malaki naman po yung nagagawa niya, mabuti man o masama. Yan. Sinabi din po sa Kawikaan, chapter 18, verse 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Kung ang isa ay madalas magsalita, kakainin niya ang bunga nito. So, yan. Hindi ba't maraming beses na nating nababalitaan na ginagamit ang nakamamatay na kapangyarihan ng dila ng tao para mag-imbento ng kasinungalingan at di totoong testimonyo na sumisira o pumapatay pa nga sa inosenteng mga biktima. So, isang halimbawa po nito ay yung nabasa ko dati sa Facebook. Yung may isa daw pong OFW na lalaki na nagmamadaling umuwi sa Pilipinas dahil daw po namatay yung kanyang asawa. Tapos, nung umuwi po siya dito sa Pinas, nalaman po niya na ang ikinamatay po ng kanyang asawa, itinigil niya yung paggagamot sa kanyang sakit na cancer. So, nagtaka siya, bakit gagawin niya ng kanyang asawa? So, nagulat siya dun sa nalaman niyang dahilan ng kanyang misis. Ang dahilan po pala ay meron daw pong nakapagsabi dun sa kanyang misis na meron ng kinakasama yung si Mister dun sa ibang bansa. So, pero napatunayan naman po ni Mister na fake news yung nabalitaan ni Mrs. So, makikita natin dun sa ilustrasyon ko po na ang dila ay maaaring magdulot ng kamatayan. So, ang dila din po ay nakasisira ng isang relasyon. Yan.
Nagkakasira ang matatagal ng magkakaibigan dahil sa masakit na salita, nasasaktan ng mga damdamin dahil sa matatalim na pangungusap. Sa Job chapter 19 verse 2, hanggang kailan ninyo patuloy na iinisin ang aking kaluluwa at patuloy na sisiilin ako ng mga salita. Ito ay daing ni Job. So, nalubhang siniraan ng kanyang mga kaibigan. So, ito po ay yung may kinalaman dati dun sa shinare ko tungkol sa friendship na kinundi na si Job ng kanyang mga kaibigan na si Eliphaz, Bildad at Zophar na nagdulot nga po ng pagkasira ng kanilang pagkakaibigan. So, maliwanag po na inilarawan ng alagad na si Santiago ang mapangwasak na kapangyarihan ng dila na walang kontrol. Ang dila ay isang maliit na sangkap, gayon pa may gumagawa ng malalaking pagyayabang. Narito, kay liit na apoy ang kailangan upang silaban ang isang napakalaking kakahuyan. Bueno, ang dila ay isang apoy. Ito po ay sinabi sa Santiago chapter 3 verse 5 to 6. Tapos noong po yun, typo lang. Noong Oktubre taong 1871, tinupok ng napakalaking sunog ang hilagang silangan ng Wisconsin. Ito ang pinakagrabing sunog sa kagubatan sa kasaysayan ng Estados Unidos, kung saan mahigit 1,200 na katao ang namatay at may 2 bilyong puno ang naabo. So, posibleng nag-umpisa lamang ang sunog sa mga tilamsik ng apoy mula sa nagdaraang mga tren. So, imagine po natin, tilamsik lamang po ng apoy. So, talagang pinatotohanan nito yung sinasabi sa Santiago chapter 3 verse 5 to 6 na ang dila daw po ay kumakatawan sa kakayahan nating magsalita. Gaya ng apoy, ang pananalita natin ay pwedeng magdulot ng malaking pinsala. So, ang tanong, yan. Ibig bang sabihin, hindi na tayo magsasalita dahil baka may masabi tayong hindi tama? So, ang sagot po ay hindi. Hindi tayo tumitigil sa paggamit ng apoy dahil sa natatakot tayong masunog. Mahalaga na may kontrol tayo. Kung kokontrolin natin ang apoy, magagamit natin ito para magluto ng pagkain, magpainit ng katawan natin, at magkaroon ng liwanag. Sa katulad na paraan, kung kokontrolin natin yung ating dila, magagamit natin ang kapangyarihan nito sa pagpaparangal sa Diyos at sa kabutihan ng iba. Yan. Kung kaya't ang dila ay may kapangyarihan ding magbigay buhay. Ang ilang individual ay nasasagip ng madamayin at banayad na salita mula sa depresyon at pagpapakamatay. Maraming po sa kriminal at mga taong nalulong sa droga ang naililigtas sa maagang kamatayan kapag sinusunod nila ang matalinong payo. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa kung paano magbigay buhay ang ating mga dila. So narito nga po yung 2 bagay sa tamang paggamit ng ating mga dila. Ito naman po yung mga bagay na na pamilyar na tayo at alam na ng bawat isa. Pinapaalala ko lamang po ito, kumbaga refreshment lang, ganyan. So ang una nga po is gamitin sa katapatan. Yan. Gamitin daw natin sa katapatan ng ating dila. Sinabi sa Kawikaan chapter 12 verse 17, ang pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. So, kaya nga po sa mga paaralan, di ba, may mga kasabihan na alam ng bawat estudyante. Yung nakapaskil pa nga po dun sa bawat classroom, yung honesty is the best policy. So, hindi lamang po sa paaralan tayo hinihikayat na magsabi ng tapat, kundi maging sa lahat ng aspeto sa buhay. Maging sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa church. Basta sa lahat po ng pagkakataon ay marapat lamang na magsabi tayo ng tapat. So, gaya nga po nung nabanggit ko kanina tungkol dun sa kwento ng isang OFW, nang dahil lang sa fake news, nawalan siya ng mahal sa buhay. So, bakit ga po natin pipiliin pang maghayag ng kasinungalingan, gayong wala naman itong naidudulot na maganda. Kaya nga po, piliin po palagi natin yung ang magsabi ng tunay or ng totoo. So, gaya sa isang relasyon, hindi mo na pala mahal, pero panay sabi ka pa rin ng I love you. Tapos pinapaasa mo pa na kayo pa rin hanggang dulo. Tapos may iba ka na palang gusto. Yun naman. Tapos inaantay mo lang na sumuko yung isa. Di ba? Mali po yun. Mali yun. Maling-mali. So, edi sana sinabi mo na lang yung tunay, yung katotohanan na
hindi ka naghanap ng iba tapos di mo pa tinatapos yung relasyon mo dun sa isa. So tapos ang idadahilan mo pa ay ayaw mong masaktan pero yung ginawa mo ay sinasaktan mo na siya. So alam niyo po bang mas maiging masaktan sa katotohanan kaysa sa patuloy mo siyang Please, pinapaasa yan, sa kayo. kasinungalingan. Yan. So nagkakasala ka lamang kaya nga't gamitin ang dila natin sa katapatan or sa katotohanan. Number 2, gamitin sa kabutihan. Naniniwala po ba tayo na ang dila natin ay tila isang espada? Maaari nating gamitin bilang sandata upang tayo ay magtagumpay sa isang digmaan na bigay sa atin ng Diyos. Pero, kung hindi natin ito gagamitin ng wasto, maaari itong magdulot ng kapahamakan. At sinabi nga po sa Kawikaan chapter 12 verse 18, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. So malinaw na inihayag sa Bible na ang salitang sinasabi natin ay nakasusugat. So lahat naman po tayo ay nakararanas na masugatan di po ba? So malaki ang kaibahan ng pisikal na sugat kaysa sa sugat sa damdamin. Yan. Ang sugat pong pisikal ay gumagaling agad gamit ang mga gamot. Ngunit ang sugat ng damdamin ay mahirap kalimutan at mahabang panahon ang kailangan upang maghilom. So, yan yung visual representation nga po ng ating pananalita. Ang visual representation po ng ating pananalita ay yung toothpaste. Once na nai-release na natin yung mga words na masasama, hindi mo na ito maibabalik. Yan. Sinabi nga po na words are like toothpaste. Yan. Once they're out, it's hard to get back in. Tapos, bilang mga Kristiyano, itinuro sa atin ni Jesus na mula sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Sinabi ito sa Matthew chapter 12 verse 34. Kaya naman ang pagpili ng angkop ng mga salita ay nagsisimula sa puso. So ipinapakita ng pananalita natin kung ano talaga yung nadarama natin para sa iba. Kung nag-uumapaw sa pag-ibig at habag ang puso natin, malamang na magiging positibo at nakapagpapatibay ang ating pananalita. Kaya kung ganap ang kasiyahan sa ating mga puso, tanging mga positibong mga bagay ang lalabas sa ating mga bibig. Yan, God gave us the ability to speak so that we would glorify Him and edify or enlighten others with our words. So kaya nga po gamitin natin yung ating mga dila para ihayag ang kanyang kabutihan. Paano natin to gagawin? Let's ask God to change our heart. Allow Him to control our tongue. And lastly, ask Him to make your tongue a source of life rather than a source of destruction. Yun lamang po at magandang gabi.